sila yung naging modelo ko rin nung bata ko. Dahil sa kanila ang paghahanap buhay, yung sipag, talagang makikita mo. Kaya hindi ka po pwede maging tamad. Kaibigan, I'd like you to meet someone. He's a dear friend of mine. He's been living in the US for almost 20 years now. He has been awarded and recognized by prestigious award-giving bodies. Today, he runs several businesses. And also today, he continues to work hard, to play hard, to pray hard. Kaibigan ng bayan, Rod Mercado. Hey, Rod. Hi, boy. Rod, tell me your story. Dito ako pinanganak sa Pilipinas. Mahirap ang buhay. Malaking pamilya ko, no? Siyempre magkakapatid, pang-pito ako. So, talagang mahirap ang pamilya, ang nanay, ang tatay ko, talagang kailangan maghanap buhay ng mabuti. Pero sila naman yung parents na masisipag. Sila yung parents na titingalain mo. Anong trabaho ng nanay? Ang nanay ko mananahi. Ang nanay ko ay, may maliit kaming tindahan noon. So, nagtitinda siya. Ang papa ko, ganun din. Ang papa ko kasi Chinese. So, nung dumating siya dito, military ang kanyang background. Pero, eventually, nung nasa Pilipinas na siya, nagtayo na lang siya ng tindahan nga na pinagtutulungan nila ng parent, ng mother. Strict ng tatay? Oh, yes. Alam mo bang yung gigising ako ng madaling araw? Dahil gigisingin niya ako mga alas 5 or minsan nga alas 4 ng madaling araw para lang, kailangan mo nang diligan yung mga halaman. Alam mo, nung bata ako, may hacienda ako eh. Alam mo yung hacienda? Tawag ko doon hacienda. Kasi sa labas ng bahay na. Saan ito? Sa Marconi, sa Makati. So, ang hacienda tinatawag ko, yung paglabas mo ng bahay, tanda mo nung mga panahon na yon, ang bangketa, hindi sementado. Ang bangketa may lupa. Tinataniman ko yan ng gabi. Tinataniman ko yan ng mga kamote na hina-harvest ko everyday. Yung talbos, binibenta ko yan. At yung gabi naman, every 2 weeks. Ako, ang galing kong magtali niyan. At si Aling Mena, na kapitbahay ko, ang taga-benta sa palengke. So, ganun ang buhay ko noon. Matatawa ka pa nga ang ginagamit kong tubig. Yung tubig mula sa kanal. Yun ang pinandidilig ko. So, sanay ako dun sa hirap. So, pagkatapos noon, mga alas 6 ng umaga, ready na ako para pumasok ng eskwelahan. Maglalakad ako ng 1 kilometro siguro o baka mahigit pa. So, nilalakad mo lang ang Marconi hanggang Epifanio de los Santos Elementary School. Gaano kahirap ang buhay at bakit mahirap? Mahirap kasi talagang kailangan mong magtrabaho. Kailangan kong makapag-ipon ng pambaon sa eskwela. Hindi kayo binibigyan ng nanay at tatay? Pag wala kang kinita, yung panahon na wala ka pang pera, sila nagsusuporta sa'yo. Pero kasi ako, nung bata pa lang ako, maniwala ka, dadaan ako sa isang grocery sa Buendia, sa kanto ng Marconi. Bibili ako ng isang bag ng candy. Piso yon. 90 centavos. Alright. Ang isang may bibenta ko yan ng piso, isang bag. So meron akong 10 centavos. Yun ang aking pambili para makakain ako ng yung merienda sa eskwela. So ganun ang ginagawa ko. Yun ang baon ko. Wala akong baon pag hindi ko naubos yung candy. Marunong ka na magnegosyo noon pa lamang. Oo, Bata ang pa. papa ko negosyante. Dahil nakita mo sa papa mo. Yeah, sila yung naging modelo ko rin nung bata ko. Dahil sa kanila ang paghahanap buhay, yung sipag, talagang makikita mo. Kaya hindi ka po pwede maging tamad.